Welcome back to Live Guru! At ayan na nga, i-recap natin kanina. Sa mga kakatunin lang, kanina meron tayong classmate na si Ann Latagan. At tuwang-tuwa siya kasi daw ramdam na ramdam niyang Pasko na. Christmas May mga bonus na daw na pumapasok. Correct. Pero dahil nga medyo napaaga nga yun, natatakot siya na baka maubos agad. So saan daw niya pwedeng ilagay para tuluyang mag-grow at ma-save niya yung money niya? Yun kasi yung hirap minsan pag ganyan yung parang tumataginting na 13th month, ubos. Oo. Iyo. Diba? Parang, anong nangyari? Parang kang nahilo, na-hypnotize. Again nga, makakasama natin para turuan tayo paano ba natin ito mapapalago or masasave. May kasama tayong live guru of the day, isa siyang financial wealth planner from Taguig City. Ayan, kaya naman i-welcome natin ang ating live guru of the day na always to the rescue, Sir Eman Dalida. Ayan. Good morning, Eman! Good morning and good morning class. Good morning, live guru! Good morning, classmate! Ha! Iba tayo ngayon, ha? Sir Eman, kayo po ay isang financial Wealth wealth planner. planner. Nako, narinig niyo po ba yung concern ng ating classmate na si Ann tungkol sa mga 13th-month pay at mga bonuses? Yeah, Ano pong rinig na masasabi niyo rin to? ko and then relate na relate din ako. So, meron ako mga simple tips and para doon sa kanya. Kasi nakaka-relate ako. Kasi ako din ay supposed to be makaka-receive ng 13 month. So, meron akong hinandaan na 5 tips. These are the 5 practical tips. Unang-una, syempre, dahil pandemic pa rin, una, kailangan natin magbawas ng utang. Yan ang unang-unang gagawin natin. Kahit mag-awas mo Ayun. muna tayo sa mga pinagkakautangan natin. And then, kailangan din nagbabayad tayo ng first, kailangan, I suggest na at least magtabi tayo ng 5%. Okay. 5% ng bonus niya. Yeah. Ilagay natin to sa personal saving. That's the start. Magtabi tayo kahit papaano ng 5% para sa personal savings na pwede niyang pag-start up para makapag-fund siya ng emergency fund. In case of calamity or emergency fund, merong madudukot, hindi na siya uutang in the next year. And then, third on the list, gusto natin mag-grow yung pera natin. Ito naman yung practical tips. Ginagawa ko ito nung nag-work ako sa corporate. Nagtitinda ako ng mga frozen food. Yan, mga crackers, mushroom, and butcheron. Yan, nagtitinda ko niyan na nag-aasa ko ng mga reseller o kumukuha ko ng mga suppliers na makukuha ko ng, for example, pwede tayong mag-alat ng 1,000 to 3K for the budget. Practical yan sa mga nag-opisina. Mag-start tayo dyan. After nyan, bibili tayo ng mga items. So, start tayo sa basic, at least 5 pieces or 6 pieces or mag-post tayo online sa mga ka-office mate natin. Well, for example, yung sa mushroom, pwede tayo kumuha ng 68 pesos or 50 pesos. Pwede natin ibenta sa opisina ng 120 pesos. Meron na tayong passive income per day. Yun yung, and then frozen food, like yung mga longganisa, kasi taga Nueva Ecija ako originally. Masarap yung kabanatuan na Yun ang maganda kasi gumawa ka ng side hustle na. Bukod dun sa yeah, talagang and then trabaho. pwede tayo makakuha doon ng passive income. Passive Passive income. Yeah, and then yun yung ginagawa ko dati until now kasi yes, passive income siya. No, kahit nasabihin natin na sa halagang 1,003K in a month na pwede mo siyang doblehin or in a week pwede mo siyang madoble. Malaking bagay yun sa panggastos natin kasi yung inflation rate natin napakalaki. I think 5% yung inflation rate natin ngayon. Yung 1,000 mo next year, mababawasan na siya ng 5%. So, yung 1,000 mo, hindi na ganun yung value next year. So, yun yung second, yun yung next tip ko. Next naman ay, kailangan, yun ang pag-grow ng pera natin. Growing. Especially, pangmasa yung dinidiscuss natin. So, kailangan maturuan natin sila on how they can save money as well and how they can actually make an instant passive income. And then, yun yung negosyo. And then, yung ika-apat, I suggest na
Siyempre, Christmas. Kailangan mag-allocate tayo sa pang-aguinaldo. Kailangan mag-separate na tayo ng a portion para sa mga inaanak. And then, Christmas, New Year, darating yan. Kailangan merong naka-allocate. Kasi ganyan kami ng misis ko, may budget kami. Usually, yung budget namin is napaka-old-fashioned. Yung notebook like this. Ayan. Notebook na ganyan, nakalagay dyan yung expenses para sa grocery, sa aguinaldo, para at the end of the year, hindi mo na siya utangin. And then, I suggest din para mag-grow yung pera, para hindi siya masayang. Kasi ako may MP2, kami ng wife ko may MP2. And MP2 is one way, it's like a savings. But the good thing about it is nag-earn siya ng 5% higher than the regular savings sa banko, which pag meron kang 1,000, meron lang siyang less than 1% na interest. In my case, meron akong bank, it's 0.20% lang yung interest. We're in sa MP2. Yeah. And then sa MP2, 5% yung interest niya per year. Or usually, makaka-earn ka ng dividends. Usually, dinideclare siya ng pag-ibig fund every April and March. So, kung maglalagay ka ng 60K or 10,000, so yung 10,000 mo, at the end of the year, meron na siyang 5% and above, unlike sa bangko na 0.20%. Ayun. Ako po, para sa mga katulad ko po na hindi alam, ano po ba talaga yung ginagawa ng isang financial wealth planner? Ngayon ko lang narinig yan eh. So, on our, aside from being a teacher, I'm a former teacher, and then financial wealth coach or planner. What we usually do is provide consultation in terms of investment. And then also, we also offer life insurance sa client namin. On my case, under ako ng isang insurance company dito sa Pilipinas where we offer free consultation sa coverage sila. So, alam na, may tinatawag tayong financial pyramid freedom. So, wherein karamihan sa atin broke. Na-experience ko yan na nagtrabaho ng napakatagal being a teacher, pero kasi hindi tinuturo yung financial education and financial consultation na yan sa school. And then I learned it lang nung nag-join ako sa different webinars, seminar, and then nung nag-take ako ng exam sa kasi may license yung mga financial wealth planner bago ka makapag-service sa clients. Kami yung nagpo-provide sa kanila ng financial planning para ma-provide sa kanila yung protection. So, protection like life insurance coverage kapag namatay sila, or yung insured na, for example, si Gretchen, kilala ko si Gretchen, idol ko yan eh. For example, anything happen in the family, ayun, merong makikinabang, meron siyang coverage na makukuha. Like and then yung mga family din niya. And then may kalakit siya na investment, like MP2, or may kinatawag tayong two ways kasi yun eh, direct saka indirect. Yung direct, kasi ako nagtitrade ako ng, meron akong stocks international and then Sir, here in the dahil Philippines. na-touch on mo na yung stock, so now that there's inflation, I wouldn't call it a recession, pero dahil tumataas ang mga bilihin, would you encourage people to get into mas risky na investments like stocks, even mga mutual funds, or would you rather suggest na they go for safe, risk-free government bonds like MP2 or even government bonds? That's a good question. I believe so na kailangan muna natin pagdaanan yung pyramid. So kailangan bago tayo pumunta sa more risky investment, which is the stock, is kailangan safe na yung foundation. Wherein yung foundation, kailangan meron tayong emergency funds. Ito yung mga karamihan sa atin, mga employee, are not aware na akala nila na earn lang tayo ng earn. Kailangan solid yung foundation, at least 3 to 6 months. Ako, in my case, gusto ko 3 to 6 months na meron tayong allocated emergency funds. Hindi ito savings. Ito yung emergency fund na we can use in case of lockdown, emergency. So, hindi na tayo magigipit. So, kapag safe na yon, yes, proceed tayo sa next step. Next step is more on growing. That is more on mutual fund, which is MP2. Safe siya kasi government siya. Hindi siya more risky, and then wala siyang tax. And then wherein nag-grow yung pera mo na safe, nababalik sa'yo ng government tax-free. That's the second part. If you think na meron ka ng foundation, doon tayo sa third level, wherein
hindi siya kasi madaling gawin eh. Like on my case called financial and then nag-stop. It takes 2 to 3 years for me to learn.